Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibiyaya sa atin ng ating buhay at kalakasan. At gaya po ng patuloy naming ipinapahayag, nawa ang dalangin namin, magamit namin ang mga buhay at kalakasang ito sa patuloy na pag-alam ng banal na kalooban ng Diyos ukol po sa atin na kanyang mga nilikha. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahayag sa atin sa pamamagitan ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ang paksang atin pong tatalakayin ay mayroon pa rin kaugnayan sa kung ano ba ang ibig likhain ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga kalooban na dapat nating ihayag sa pamamagitan ng ating mga gawa. Patuloy niyang ginagabayan tayo kung paano tayo makapamumuhay sa mundong ito nang naaayon sa kanyang banal na kalooban. At ang isang paraan ng matuwid na pamumuhay upang tayo ay magtamuri ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos ay siyang laman ng ating paksang aralin sa araw pong ito. Ang paksa ay nagsasabing, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Kawikaan 12:25 sa Revised Tagalog Popular Version. Ito po ang paksang atin pong pagsasalusaluhan at gaya po ng aking paalala, ituon natin ang ating buong pakinig at namnamin natin ang bawat butil ng mensahe ng paksang ito at sa lalong madaling panahon, ito ang matanim sa ating mga puso at higit sa lahat, ito ang ating sampalatayanan at gawin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kapatid na Neraya, anong uring pamumuhay po ba ang nais ng maraming tao na kanilang malasap o maranasan sa mundong ito? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa Genesis. Ang kapitulo po ay 45 at ang bersikulo ay 18 sa Salang Biblia na Tagalog Popular Version. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sangbahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Maliwanag po ang sagot na ito sa panimulang tanong na ibinangon ng ating kapatid na Benhanan. Ang uri ng pamumuhay na nais po ng maraming tao na kanilang malasap o maranasan, ito po yung tumutukoy sa masaganang pamumuhay. Opo, maraming tao, halos karaniwan ang lahat, ay nagnanais, nangangarap na maranasan at malasap ang masaganang pamumuhay. Katulad ng sa tagpong ito na nag-uusap si Paraon at si Jose, na ayon kay Paraon ay hinikayat niya si Jose na ang ama ni Jose, ang kanyang mga kapatid, ang buong sambahayan nila ay manirahan sa Ehipto. At ayon sa pangako ni Paraon, ibibigay sa kanila yung pinakamatabang lupain pang doon sila manirahan.
mamuhay. At ang layon, upang malasap nilaan niya ang masaganang pamumuhay doon. So pinapakita po na noon pa man at kahit sa kasalukuyang panahon, talagang marami pong naghahangad, nagnanais na maranasan, malasap ang masaganang pamumuhay. At alam ko po na isa rin kayo o tayong lahat walang tatanggi sa masaganang paraan ng pamumuhay. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, aminin man natin o sa hindi, ang lahat ng ating ginagawang pagsisikap sa buhay na ito, kung kaya pinapag-aaral natin ang ating mga anak, kung kaya nagsisikap at nagtsatsaga at nagsasakripisyo tayo, ay sa layuning maabot natin ang isang pangarap na magkaroon ng masaganang pamumuhay. At yun po ay hindi naman tinututulan ng banal na kasulatan. Sapagkat ang isang masaganang pamumuhay ay isa sa plano ng Panginoon Diyos na makamit ng lahat ng kanyang mga anak o ng kanyang mga lingkod. Kung minsan lamang, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang tao ay nagkakaroon ng masidhing pagnanais na maabot ang kasaganaan ng pamumuhay na ito. Sa anumang paraan, ginagawa nila ang bagay na ito upang maabot ang kanilang pinapangarap sa buhay na ito. Kapatid na Neraya, dahil po sa malabis na paghahangad ng maraming tao na maranasan at malasap ang masaganang pamumuhay, ano ang ninais at pinagsikapan ng mga tao sa sanglibutang ito? Ang sagot po na mula sa Biblia ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. Sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Hindi po masama ang maghangad na maranasan o malasap ang masaganang paraan ng pamumuhay sa mundong ito. Kaya lang, merong iba na napakataas ang antas ng pagnanais. Sabi nga, malabis na. Sabi nga po, may kasabihan tayong anumang sobra, nakakasama. Opo. At dahil po sa sobrang pagnanais ng tao na maranasan at maabot ang kasaganaan sa paraan ng pamumuhay sa mundong ito, may mga taong nagnasa at pinagsikapang yumaman kahit anya sa anumang paraan. Ano ba ibig sabihin ng yumaman kahit sa anumang paraan? Ang kanaturalan, maaaring yumaman ang tao sana sa legal na paraan. Opo. Maaaring magtrabaho siya ng legal, magnegosyo siya ng legal, at kumita siya ng maraming salapi para sa yumaman. Pero mga taong nagmamadaling yumaman, kahit sa illegal na paraan. Basta't pagkakakitaan ng salapi, hindi na iniisip kung ito ba'y labag sa batas o naaayon sa batas. At minsan, pati yung batas ng Diyos, nalalabag ng tao sa kagustuhan lang na yumaman. At meron pang mga tao na sabi nga, kahit sa patalim kumakapit, basta't yumaman lang, kahit illegal yung paraan. Anong nangyari sa tao na dahil sa pagnanasa at pagsisikap na yumaman sa anumang paraan, makamtan lang yung masaganang pamumuhay, nahulugan niya sa tukso at sa masasamang hangarin sa pamumuhay na nagtulak sa kanila para sila ay mapahamak. Opo, maraming taong napahamak dahil illegal na gawain o illegal na paraan ng pagkakakitaan ng pinasok. Akala niya hindi sila mahuhuli. Pero dahil doon sa illegal sa batas, yun, sa halip na yumaman, nasadlak patuloy sa matinding paghihirap. At nahulog ang tao sa pag-ibig sa salapi. Ang salapi po ay hindi masama, panustos nga yan sa ating mga pangailangan. Pero once na ang mga tao, dahil sa paghahangad na maranasan ng masaganang pamumuhay at yumaman kahit sa anumang paraan, nahuhulog din ang kanilang kaloobang mahalin ang salapi. Sabi sa Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan.
sa pagnanasa ng iba o sa paghahangad ng marami na magkamal ng salapi, sila ay nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. So yan po nangyari sa mga taong nagmamadali na maranasan ang masaganang pamumuhay. Mga giliw naming mga taga-subaybay, dito'y makikita natin ang mga babala ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-ibig sa salapi ay magdudulot sa tao ng tiyak na kapahamakan. Huwag nating isipin na kung ikaw ay mayroong salapi at nakamit mo ang salaping ito sa anumang paraan, na gaya ng sinasabi ng kapatid na Neraya, na yumaman ka nga, sumagana ka nga sa buhay na ito, pero ang paraan na ginamit mo ay pawang iligal. Ibig sabihin, labag sa Diyos, labag sa batas ng tao. Ito po ay magdudulot ng malabis na kahirapan ng kalooban ng tao. At huwag po nating iisipin na kung may pera ka o may salapi ka, ay ligtas ka na at makaiiwas ka na sa anumang paghihirap ng kalooban, sapagkat tiyak ang sinasabi ng Biblia. Ang pag-ibig sa salapi nagdudulot sa tao na magkaroon siya ng paghihirap ng kalooban. Kung ito ay maling paraan sa paningin ng ating Panginoon Diyos na siyang itinuturo sa atin para maabot ang ating pangarap na magkaroon ng saganang pamumuhay, ano naman po ang paraan na itinuturo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Biblia upang maging masagana ang tao sa kanyang pamumuhay, kapatid na Neraya? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 25 sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang paraang naaayon sa Diyos batay sa nakasulat sa Biblia para talaga maranasan natin ang masaganang paraan ng pamumuhay sa legal na paraan, na hindi po sa illegal na paraan, ay dalawang mahalagang bagay ang sinabi dito. Ang tiyak na paraan ay una, mag-aral talaga tayo at makasanayan nating maging mapagbigay. Pangalawa, maging ugali natin yung pagiging matulungin. So, tinalakay natin nung nakaraan, yung pagtulong, hindi yan nakadepende kung mahirap ka ba o mayaman ka. Opo. Mahirap man o mayaman, merong mabuting pagkakataon na bigay ang Diyos sa atin para magawa yung pagiging matulungin, para yumaman tayo sa mabuting gawa. Bakit po talagang sasagana ang pamumuhay? At ito ang tiyak na paraan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Kung ikaw ay nasa kalagayang mayaman, pero hindi ka madamot na tumulong sa mga taong nangangailangan, sampalatayanan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng talatang ito. Na kapag tayo ay mapagbigay, lalo tayong yayaman. Yung iba po kasi, iniisip nila, baka pag sila nagbibigay, mabawasan yung kanilang yaman at bumalik sila sa paghihirap. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan, pagka ang ating kayamanan na kaloob ng Diyos sa atin ay ginamit natin para maging mapagbigay, lalo tayong yayaman. Pangako ng Diyos yan eh. Ang pagbibigay po ay katulad ng isang paghahasik o pagtatanim. Mientras, sabi nga ba, ang law of nature, pag kaunti ang tinanim, konti lang din ang aani mo. Pero pagka ikaw ay nagtanim ng marami, sa tamang panahon, sa harvest season, naaani ka ng marami. Kaya wag nating isipin yung pagbibigay ay expenses o gastos. Isipin natin yan ay investment. Parang namumuhunan lang po tayo, tutubo tayo sa takdang panahon at ang Diyos po ang magdadagdag ng kaloob sa atin dahil nakita niyang tayo ay mapagbigay. Pangalawa, yung pagiging matulungin. Matulungin, yung pagsanayan natin yung sa lahat ng paraan. Financial, ito man ay spiritual, advice, lahat ng aspeto, maging matulungin tayo. Kasi hindi naman palaging pera ang kailangan po ng mga tao. Opo.
Ang maraming tao, may mga suliranin, may mga problema, kahit maraming pera, hindi nila alam kung ano nga lang gagawin. Kung tayo magiging mabuting tagapayo sa kanila, kaya naman, pag may mga sakit, ay nandyan tayo para ipanalangin sila, palakasin ang loob nila, samahan sila, magbigay tayo ng pagtulong sa yung panahon, yung oras, maraming paraan para makatulong. O kung hindi man sa atin yung financial, may mga kilala tayong sangay ng gobyerno o mga tao na pwedeng ilapit natin sila doon para sila matulungan. Opo. Mga paraan din po yan ng mga pagtulong. At ang pangako ng Diyos kapag ang tao naabot yung kalagayang hindi lang mapagbigay, kundi siya ay matulungin, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. So, paniwalaan po natin ang dalawang bagay na ito. Inuulit ko po, ang taong mapagbigay, lalong yayaman. At ang taong matulungin, siya po ay sasagana ang pamumuhay. Yan ang paraang inihanda ng Diyos na legal na paraan at pag nagawa natin yan, patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon materially and spiritually. Yan po mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos sa atin na mga tao. Kung minsan, nagiging pilosopo ang tao. Kaya ko nga ginagawa na maabot ang masaganang pamumuhay sa anumang paraan para ako ay makatulong. Tandaan po natin, kung tayo po ay nasa kahirapan, hindi ito hadlang para tayo hindi makagawa ng pagtulong at pagbibigay sa ating kapwa. Kaya wag po nating pangangatwiranan kung tayo man ay nakahanay doon sa masamang paraan ang ginagamit upang magkamit ng masaganang pamumuhay para lamang sa bandang huli ay sasabihin natin para makatulong. Para bang yung kasaysayan, kapatid na ni Raya, ni Robin Hood, na kung kaya sila nagnanakaw ay para makatulong sa kapwa. Sabi nga ng isang kasabihan, kapatid na ni Raya, the ends does not justify the means. Ibig sabihin, mabuti nga ang hangarin mo, ang inaasahan mong resulta ay makatulong. Pero ang paraan na ginamit mo naman para mayroon kang pangtulong sa iyong kapwa ay illegal, ito po ay hindi nagiging kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya itinatama tayo, idinidirect ang ating pong pag-iisip, ang ating pananaw. Sa anumang paraan, may pera ka man o wala, po pwede kang makatulong sa ating kapwa. Gaya ng mga halimbawa na tinura ng ating kapatid na Neraya. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan na pwede nating taluntunin sa buhay na ito. Ang paraang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Tumulong tayo, magmalasakit tayo upang ang Panginoon ay magmalasakit sa atin at ibigay sa atin ang ninanasa ng ating puso. Kapatid na Neraya, sino ang isa sa mabuting halimbawa ng pagiging matulungin na lalong sumagana ang pamumuhay? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya'y matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Narito po ang isa sa mga halimbawa na nasulat sa Biblia ng isang mahalagang pangyayari na kinilalang taong matulungin. Gaya ng ating narinig, ang isang lalaki na nagngangalang Cornelio na may katungkulang kapitan sa mga kawal Romano ng Italiano. At ang kanyang gawa ay lagi siya at ang kanilang pamilya ay
sumamba sa Diyos. Mhm. Siya anya'y matulungin at laging nananalangin. At dahil sa kanyang gawang pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagsamba, pananalangin, at pagiging matulungin sa mga taong mahirap, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. Mhm. At yun ay paraang ginamit ng Diyos para ipaabot sa kanya ang mensahe ng Panginoon tungkol sa ginagawa niyang mga pagsamba, pananalangin, at gayon din yung nakita ng Diyos na pagiging matulungin. At ang mensahe ng langit sa pamamagitan ng anghel ay sabi, Cornelio, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang mga pagtulong mo sa mahihirap. So, ibig sabihin, kung merong unang nag-a-appreciate ng ating ginagawa at unang nakakakita ng ginagawa nating pagtulong, Mhm. ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Misa kasi, merong mga tao po na natutuksong tumulong na naka-broadcast. Yun. Diba? Pagka walang publicity na sa gagawing pagtulong, saka na lang ginagawa yung pagtulong. Kaya merong iba, pinilalagay pa sa malaking cheque, may media pa. Hindi naman masama, pero minsan nababahiran ng para lang sumikat o para makilala. Pero itong si Cornelio, hindi ganon. Ang kanyang pagtulong ay tapat, may nakakakita man wala. Dahil maliwanag sa kanya, may Diyos sa langit na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa at nag-appreciate at kumilala sa kanyang ginawa sa pamamagitan niya ng anghel ng Panginoon. At ipinasabi sa kanya, kinalulugdan ng Diyos yung ginagawa mo ng mga pagsamba, panalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. At sapat na yon para ma-motivate tayo na ang anumang kalagayan natin sa buhay, mahirap man o mayaman, may nakakakita man o wala, ay gawin ang pagtulong dahil nalulugod ang Panginoon. At ayon sa ating pananampalataya, bukod sa kinikilala ng Diyos, yung ganong gawa, nalulugod ang Panginoon. Pag nalugod ang Panginoon, binibigyan natin siya ng dahilan para lalo niya tayo pagpalain. At yun nga nangyari. Bagamat hindi talaga sa ang kalagayan ng pagkamamamayan nitong si Cornelio ay lahing Hudyo, siya ay lahing Italiano, siya ay Romano, pero kinalugdan ng Diyos siya. At dahil doon ay binigyan siya ng pagkakataon na maging Kristiyano. Opo. Na sa paraang ipinasundo si Pedro para aralan siya at ang kanyang sambahayan at ang mga kaibigan niya, sila nga ang buong pamilya ay nagpabautismo. Merong lalong spiritual na kasaganaan. Naranasan nila dahil sa kanilang pagtulong. Hindi lang sila pinagpala ng Diyos sa mga materyal bagay, siya at ang buong pamilya ay tumanggap ng lalong mahalagang pagpapala, ang pagpapalang ukol sa kaluluwa. Biniyayaan sila ng pananampalataya, biniyayaan sila ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya sumagana ang material at sumagana ang spiritual nilang pamumuhay. Kaya tiyak na ang taong matulungin sasagana ang material at spiritual na pamumuhay katulad ni Cornelio at ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana ay magising tayo sa isang katotohanan ito na kung kaya tayo tutulong ay sapagkat ibig nating makapagpalugod tayo sa ating Panginoon. Iwasan natin ang tinatawag na eye service na kung mayroong nakakakita ay kung mayroong nagmamasid at nakakakita sa atin ay doon lamang tayo tutulong at kapag wala pong nakakakita ay hindi na po tayo tutulong. Tinitiyak po ng banal na kasulatan na sa bawat pagtulong natin ng may buong kaligayahan sa ating kalooban, unang-una ang Panginoon Diyos ang nalulugod. At samantalang yun ay nakasanayan na nating gawin, darating at darating ang panahon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Payayamanin tayo, pasasaganain tayo sa material na bagay, maging sa espiritual. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kaya tayo na po, hinihikayat po ng pagtuturong ito ang bawat isa na maging matulungin tayo sa ating kapwa sa pag-asang ang Diyos ay nabibigyan natin ng kaluguran. Tungkol po sa kabuuan ng pagtuturong ito, kapatid na Neraya,
Ano ang aral na pinakananais ng Diyos na matutunan natin sa pamamagitan po nitong paksang aralin? Ang sagot po at muling talata na ating mabasahin ay nasulat sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 27 hanggang 28. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako, pagka ikaw ay mayroon. Napakalinaw po ang mensahe sa kabuuan ng pag-aaral na ito na gusto ng Diyos na mapagsanayan at matutunan natin. Hindi lang para sumagana ang ating pamumuhay, kundi hinihikayat po tayo sa dalawang bagay. Una, huwag nating ipagkakait sa ating kapwa ang pagtulong. Huwag nating ikakait yung pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Pangalawa, huwag nating ipagpapaliban ng pagtulong o ipagpapabukas pa. Kung meron tayong pagkakataon ngayon na gawin ito, gawin na natin ngayon. Bakit po? Sapagkat ang kalooban nga po ng Diyos sa atin, maging instrumento niya tayo para mag-share ng mga blessing sa ating kapwa. Hindi tayo pinagpala ng Diyos para sarilinin lang ang mga biyaya na ating tinatamasa. Kaya gusto ng Diyos, huwag tayo nagkakait. Basta't nasa kapangyarihan tayo, nasa kakayanan tayo para tumulong, huwag natin ipagdamot. Huwag tayong tumulad sa hindi magandang ugali ng ibang mga tao na pagiging maramot. Halimbawa, ang Diyos na ating Ama ay palaging bukas ang kanyang palad para tulungan tayo bilang pagtulad sa Kanya, maging bukas din ang ating palad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Huwag tayong magkakait. Pangalawa, kung makatutulong ka na ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Huwag mo nang pagbalik-balikin yung iyong kapwa. Ba? It is blessed to give than to receive. So lalo tayong magiging blessed o mapalad, pagpapalain ng Diyos kung tayo po ay magiging mapagbigay o mapagkaloob. Kaya ito pong mensahe. Sana po maunawaan nating lahat na kung ano ang kalagayan natin sa buhay na ipinahintulot ng Diyos, mayaman man tayo, mahirap man tayo, para hindi lang sa material na bagay tayo sumagana, kundi lalo nating makita ang kasaganaan ng espiritual na pamumuhay, tayo na pong sundin ang mga pagtuturo, ang aral na ito. Kung hindi tayo sanay, ito na po ang simula na magsanay tayong maging mapagbigay, magsanay tayong maging matulungin, at i-claim natin ang mga pangako ng Diyos. Materially and spiritually, sasagana ang ating pamumuhay. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagtuturong ito ay nagbubukas ng atin pong pag-iisip at lumilikas sa atin ng pananampalataya na kung sa kasalukuyang panahon ay naroon ka sa tinatawag na pagdaramot o dili kaya ay nagnanasa ka sa anumang paraan na makamit mo ang isang masaganang pamumuhay, talikdan na po natin ang masamang gawang ito. Sa halip, sundin natin kung ano yung formula na itinakda ng ating Panginoon Diyos upang magkaroon tayo ng isang masaganang pamumuhay na kalakip nito ay mayroong kapayapaan. Huwag nating isipin na ang kayamanan ay magiging sagot sa lahat ng ating pangangailangan kung ito naman ay nagmula sa masamang paraan. Sa halip, ito po ay magdudulot sa atin ng lalong kahapisan, kapigatian at kabalisahan. Tayo na po, magsama-sama tayo sa pagtataguyod ng banal na kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos, maging matulungin tayo upang sumagana tayo sa ating mga buhay. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media.
at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.